Ating ating pong talakayin ngayon yung katanungan po ni LV Escobedo. Ano po bang pwede sa schizophrenia? Ang anak ko po kasi 21 years old. Nag-take po siya ng clozapine Mirba. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, para marami kayong matutuhan at saka pwede nyo pong i-click yung bell para updated kayo sa aking health topic. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, click po yung follow, like, and share. Ito pong sinasabi kong schizophrenia, isang komplikadong sakit po ito sa pag-iisip. Apektado kung paano ka nag-iisip, nararamdaman, at kumikilos. Bagamat wala pong eksaktong dahilan ng sakit na to, pinaniniwala ang kombinasyon nito ng genetic at pangkapaligiran. Ang karaniwang simptomas po ng schizophrenia, hallucination, nakakarinig, tapos pagkakita o nakakaamoy ng mga bagay na hindi naman talaga naroon. At nagkakaroon din siya ng delusion, isang tiyak, maling paniniwala at hindi batay sa katotohanan at lumalaban sa pagbabago kahit na harap ng salungat na ebidensya. Ito isang karaniwang simptoma ng ilang mga kondisyon ng kalusugan ng isip, tulad po ng schizophrenia, bipolar disorder, at delusional disorder. Nagkakaroon sila ng disorganized speech, ang pagsasalita na walang koneksyon sa mga salita o pangungusap, disorganized yung behavior, kakaiba yung kilos o pag-uugali. Nagkakaroon siya negative symptoms, pagkawala ng interest sa mga aktibidades, pagbabawas ng emotion at paghihirap sa pag-iisip. May mga gamot para sa schizophrenia, bukod po dun sa clozapine Mirba, ginagamit sa pamamahala ng malubhang sakit sa sakit na ito. At pag hindi siya tumutugon sa karaniwang panggagamot, ay yun po ang ginagamit. Alam niyo po ba yung mga ibang may ganitong sakit, yung schizophrenia, ay mayroong tendency na magtangkang magpakamatay. Ngayon, ang mga ganitong pasyente, kailangan sundin yung doses at mga reseta, dapat tamang pangangasiwa yung nirekomenda ng kanyang pasyente. Kaya nga po itong schizophrenia disorder, inuulit ko, may panganib na paulit-ulit na pagtatangkang pagpakamatay. Kaya nga po maraming mga gamot, mga antipsychotic, no, na gamot, no? Antipsychotic na to, mga gamot na piniiwasan po yung mga side effect. Kaya ngayon, ito po kasing may mga gamot tulad po ng risperidone, ay tataas yung prolactin, isang hormone na magdulot ng problema sa regla. Yun naman pong olanzapine, ito rin po isang antipsychotic medication, ay maaaring ito rin po ay merong nababalam or nasisira yung antas ng dopamine at serotonin sa utak. Ito kasing dopamine at serotonin, ito yung mga substance na tumutulong sa pag-control ng mood, pag-uugali at iniisip. At ito pong ginagamit na gamutan ng mga simptoma ng schizophrenia, isang sakit sa isip nagdudulot ng gulo o hindi pangkaraniwang pag-iisip, pagkawala ng interes sa buhay, at malakas at angkop na emosyon. Kaya nga po, maaring maging sanhi ito ng pagiging diabetic at pagtaba. Meron pong isang psychotic na antipsychotic medication na quetiapine. Itong quetiapine na to ay ginagamit upang yung kondisyon ng utak, katulad po ng bipolar disorder, schizophrenia. Ito po ay binibigay para makontrol yung ugali, yung mood at pag-iisip, para makaramdam sila ng kasiyahan, magkaroon sila ng motivation.
Kaya ito po minsan nagiging complication nito ay pagkahilo at saka yung pagkaantok. Mantukin, tulog ng tulog, tapos nahihilo. Maganda mag-inom ng supplement na vitamin C, Super B complex, para sa ganon ay lumakas ang kanyang immune system para yung kanyang resistensya ay makalaban sa mga sakit. Meron siyang antioxidant para maiwasan ang pinsala ng free radical. Tumutulong din po kasi vitamin C sa pagsipsip ng iron mula sa pagkain. Tumutulong din ang vitamin C sa production ng collagen, isang protein na mahalaga para sa kalusugan ng balat at connective tissue. Ang Super B complex para ma-convert yung food mo into energy. At ang Super B complex, sinusuportahan yung mental health natin at tumutulong para sa production ng red blood cells para magdala ng oxygen sa buong katawan para magkaroon ng magandang buhok at balat. Marami pong mga nakakaranas ng mga mental illness, no? Sabi nga si Isabel Dasa, isa dito, nagkaroon siya ng mental, binuksan naman niya to sa social media, nagkaroon siya ng pagkabalisa, pinost niya yan, kaya naintindihan niya kung ano nararamdaman ng mga taong nagkakaroon po ng ganitong problema. Kaya kailangan po kapag meron kang ganitong problema, para maiwasan ng depresyon, at kailangan matuto kang mag-open, lalo sa mahal sa buhay, lalo na po si Maricel Soriano, nakaranas siya ng mahabang depression nung naranasan niya nung namatay yung nanay niya. 10 years naramdaman pa niya yon, meron siyang matinding kalungkutan, di makatulog, biro mo 4 na araw, di siya natutulog. Kaya kailangan niya ng professional tulong that time. Paalala mo na po sa calcium, magnesium, ito po'y mahalaga sa buto natin, lalo may edad na tayo, para maiwasan natin ang mga nabalian ng buto. Karamihan ito yung problema nating mga may edad nababalian ng buto, di ba? At panghihina ng ating mga muscles sa paranormal contraction ng kalamnan, function ng ating nerve, ma-regulate ang ating presyon ng dugo, mag-take ka ng calcium, magnesium para din tumibay ang hindi lang buto, pati ngipin, magbigay lakas sa structure ng ating buto. At saka mahalaga po rin ito para ma-regulate ang ating nerve impulses. Ang magnesium, calcium, magnesium yan Ang magnesium ay kailangan para masipsip yung calcium at density ng buto. Tumutulong ito para ma-relax ka, ma-regulate yung presyon ng dugo mo, at pagkaroon ng production ng energy, ma-regulate yung tulog natin. Kung ikaw ay may insomnia, malaking tulong po yung calcium magnesium sa problema mo sa tulog. Marami pong mga personalidad tulad ni Kylie Versosa, Miss International 2016, tumagal ng 7 months yung kanyang depression. Kaya nung kanyang nagre-reign siya bilang isang Miss International, naging hadikain niya yung mental health. Ganon din si Nadine Lustre nung namatay yung kanyang kapatid, nagkaroon siya ng depression. 2 taon na yung naranasan niya. Hirap siya talaga, yung kanyang pagngiti, tinatago niya yon sa kanyang pagkatao. Kaya ngayon sabi niya kaya inano na lang niya sa work yung kanyang depression. Kaya marami pong mga iba't ibang tao nakakaranas nito, hindi lang, kaya nga ang number 1 problem ngayon sa buong mundo mental health, depression, anxiety, dahil doon sa nagsimula nung nagkaroon ng coronavirus, no? Kaya kailangan po ay maging aware tayo dito, kaya napakahalaga talaga na maging positive thinker tayo, maging madasalin, maging spiritual, dahil po sabi ng Panginoon sa yung paborito kong text ang sabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my righteous right hand." No?
Kaya kung tayo po ay merong psychological problem, napakahalaga po na lumapit tayo sa Panginoon. Alam mo yung lecithin, ito isang supplement na makakatulong sa utak natin. Ang lecithin po ay para sa brain, nakakabuti yan sa ating memory at sa ating pag-aaral. At ito para maiwasan din ang Alzheimer disease. Ang lecithin ay nakakatulong sa bawas sa panganib, sa depression, sa anxiety. Papalakas ito ng ating pag-iisip, pagkaunawa at paglutas ng problema. Dahil pinoprotektahan ng lecithin ang selula ng ating utak. Kaya nga po ang lecithin ginagamit bilang supplement para maiwasan ang sakit sa brain, no, tulad po ng Alzheimer disease. Kaya sabi po ng mga psychologists, mga psychotherapists, no, kailangan daw po yung mga negative pattern ng pag-iisip at pag-ugali, dapat ito daw po mapalitan ng positive, no? Kaya kailangan natin po din ng psychotherapy para maintindihan natin ang sarili natin. Itong psychotherapy isang popular approach na tumutulong sa individual na labanan ng kanyang negative na kaisipan, palitan ito ng malusog na pag-uugali. Ang bawat tao po ay iba-iba. Ang mga gamot o therapy ay ayon po sa kanyang personalidad. Pero ito'y isang pinakamahusay na paraan na masuporta sa mga may taong merong mental problem, no? Kaya kayo mag-atubili na, kumonsulta kayo sa mga psychiatrist para matulungan kayo. Pero bukod po dun sa mga doktor ng espesyalista, dapat babantayan yung pagkain mo. Kasi ito po kasi mga nutrients ay mahalaga sa kalusugan ng utak. Yung omega-3 fatty acid, ito po ay magandang inumin mo, vitamin B12 para sa nerve cell, at maraming antioxidant na makikita mo sa prutas at gulay. Magkakain ka nun. Iwasan mo yung mga processed food na mayaman sa sodium, sugar, and unhealthy fats, no? Kasi po, nagpapatas ng cholesterol yan, nagpapadagdag pa ng panganib sa sakit sa puso. Kaya iwasan yung pag-inom ng alak, illegal na droga, no? Nakakapagpapalala sa mental problem po ninyo. Pero dapat tandaan, ang pa-check up sa nutritionist ay malaking pagbabago sa dieta nyo. Kumonsulta sa doktor na nutritionist para magbigyan ka ng tamang pagkain malusog na malaking tulong para sa brain mo. Kaya nga po ang pagkain isa lang sa gamot sa mga schizophrenia, mahalaga din po na suporta ng pamilya at kaibigan. Napakahalaga, nandyan yung parents mo, kapatid mo, pinsan mo, mga kaibigan mo, na hindi ka iniiwanan, no? Kaya kailangan meron kang sapat na tubig na iniinom. Ang tubig po ay mahalaga sa function ng ating katawan. Ma-regulate yung temperature ng katawan kasi pag dehydrated ka, maring makaapekto sa simptomas ng schizophrenia. Para manatili din yung presyon ng dugo mo kasi pag kulang ka sa tubig, ay magdudulot ng pagkahilo at pagkapagod. Kaya pag meron kang sapat na tubig na iinom, maayos ang paggana ng ating brain. At nakakatulong ito sa pag-alis ng toxins sa katawan. Ang mga bato ay ginagamit yung tubig para maalis ang mga waste product mula sa ating katawan. Ang mga tao po merong schizophrenia, dapat uminom kayo ng sapat na tubig para mabawas ang simptoma. Kasi pag dehydrated ka, magpapalala sa simptoma ng iyong sakit na yon, tulad ng pagkabalisa, pagkairita, at nahirapan sa concentration. Kaya may ilang gamot na maaring magdulot ng side effect tulad ng dry mouth, maaring magpalala ng dehydration. Kaya napakahalaga na meron kayong sapat na tubig na iniinom. Kaya pagising nyo sa umaga, inom agad kayo ng 2 hanggang 3 basong tubig, no? Malaking tulong ito. Alam mo, pagka ang crystal oil natin, ito isang oil, no? Makakatulong sa iyo yan eh. Merong benepisyo ang crystal oil. Nakakaalis ito ng paninikip ng dibdib, pangalis ng pananakit ng katawan.
nakakaalis ng mga sakit ng kalamnan, sakit ng ulo, dulot din ng arthritis. Ito rin po ay nakakatulong sa iyong pagtulog. Nare-relax po yung aroma niya, yung amoy niya, nakakatulong sa tulog mo. Pang-alis din po ng bara-bara sa ilong, nakakabuti sa paghinga. Kung masakit ang tiyan mo, may magandang calmanting effect sa tiyan mo, makatulong pampaghinhawa ng kabag, bloating and gas, pananakit ng tiyan. Nakakakontrol din ito ng pagsusuka. Pag naamoy yan, hindi ka kakagatin ng lamok, may tataboy mo sila. Makakatulong po pag ikaw ay nangate mula sa kagat ng lamok, ay naplasa mo ng crystal oil na wawala. Malaki tulong pong gawin nyo po yun, itry nyo po yung ating crystal oil na merong natural at organic na sangkap, makakatulong sa kalusugan nyo. Inulit ko, nasabi ko po kanina yung pag-inom ng tubig, no? Magdalaga lagi kayo ng bottled water at saan man kayo pumunta. Kung nauuhaw kayo, minom agad kayo ng tubig. At saka po pagka may kumain din kayo ng mga pagkain mataas ang water content, pipino, oranges, pakwan, mahusay yan, pinagmumula ng tubig, no? Limitahin nyo po yung caffeinated and alcoholic beverages. Nagdudulot siya ng dehydration. Mag-exercise ka rin. Ang regular exercise, maganda yan sa healthy lifestyle ng schizophrenia dahil nare-reduce ang symptoms. Ang exercise na pwedeng gawin mo, yung walking, simple lang to, walking exercise, pwede mong gawin everyday. Swimming, low impact activity, cycling, dancing, or aerobic, di ba? Mahalaga din na meron kang sapat na oras ng tulog. Makukontrol ang simptoma pagka nagpapalala ng simptoma ng schizophrenia, pag puyat ka, magkakaroon ka ng hallucination, pwede kang makarinig o makakita na bagay na wala naman doon. At magkakaroon ka ng delusion, yung maling paniniwala, at magkakaroon ng pagkabalisa at nag-iba-iba yung mood mo. Pagka meron kang sapat na tulog, no? Nagiging maayos ang iyong utak, no? Napapalakas mo yung immune system mo. Kasi pagka puyat ka, madali kang kapitan ng sakit. Kaya maayos ang paghinga mo, nakakatulong sa taong schizophrenia pagka kayo po'y nakakatulog. Nakakainom ng tubig, nakakapagpahinga, natutulog ka ng mahabang oras. Kaya nga po yung mga nakakaranas ng mga problem sa pagtulog, huwag mag-atubiling kumonsultay sa isang professional na tungkol sa psychiatrist, no? At saka dapat lumanghap kayo ng sariwang hangin. May positive effect sa taong merong schizophrenia ang well-ventilated na lugar. Nababawasan yung stress kapag nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Ito'y natural na stress reliever. Ang stress mo ay napapalala pagka wala kayong sapat na fresh air na nalalanghap. Napapabuti yung mood mo pagka ikaw din ay nasisikatan ng araw. Kasi po nababawasan yung depression pagka kayo po ay nabibilad sa araw. Kaya yung mga pagbibilad, naglalakad ka sa labas, ito'y simpleng exercise lang, makakabuti sa kalusugan mo. At saka mababawasan yung simptomas ng schizophrenia. Nagpapalakas ng connection sa kalikasan. Ang paggugol ng oras sa kalikasan ay maaring magbigay ng pakiramdam ng pagkakaisa at kapayapaan. Maaring ikaw ay mamasyal sa tabi ng dagat, no? Meron kang yung basta ang kalikasan, makakaramdam ka ng peace dyan. Makakatulong yan, no? Sa hamon ng iyong sakit, mahalaga na ikaw ay lumabas, no? Nasa nature ka, kasama ng suporta ng pamilya mo, mga kaibigan mo, pagmamahal at pag-unawa ng mga mahal mo sa buhay. Alam mo, yung mga ganyang kondisyon, diyan mo kailangan ang mga taong nagmamahal sa'yo. Yung suporta ng mahal sa buhay, makakatulong sa pagbawas ng stress, pagkabalisa, kaya nagpapalakas din ang self-esteem mo. Pag may nagmamahal, may sumusuporta sa'yo,
ay magbibigay ito ng practical assistance sa iyo. Maaring magbigay ng tulong sa araw-araw mong gawain, pag-aayos ng appointment mo sa doktor, pag-inom mo ng gamot, pagpaplano ng pagkain, yung emotional support din. Meron kang nakakausap, meron kang nasasandalan, at meron mga taong nakakaunawa sa iyo. Iwasan niyo po yung isolation kasi kung meron kang sakit na schizophrenia, ay huwag kang mag-isa. Kailangan mo ng mahal sa buhay, maaring makatulong na maiwasan ito. Pagkatapos nga yung omega-3 fatty acid, ito po isang polysaturated fat, ay ito po ay malaking mahalaga ito sa katawan mo, sa kalusugan din ng puso mo, kasi pag na-stress ka, tumatas ang cholesterol, triglycerides mo, pati presyon ng dugo mo. Manganib na magkasakit ka sa puso. Maganda po yung omega-3 sa kalusugan ng utak, nababawasan ang panganib sa mental problem. Nababawasan din yung inflammation o pamamaga sa katawan. Nagpapalusog din yan ng ating paningin. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan, address at CP number nyo kung gusto nyong magpa-deliver itong health product. Pa-deliver po yan sa rider. Cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thought. Matthew 6:22-23, ito po sabi, ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung ang malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mga mata, madidiliman ang buo mong katawan. Ang implication po ng verse na ito ay ito kung ang ating puso, kinakatawan ng mata, ang malawak, malinaw na ating buong buhay spiritual, napupuno ng spiritual na pag-unawa o liwanag. Kung masama ang ating mata, kung may sakit o nasira ito, walang liwanag ang makakapasok at buong katawan at mapupuno ng kadiliman. Kaya sabi ko nga, lagi tayong tumingin sa Diyos. Siya lang po ang, sabi nga, no miracle drug can cure worry except faith and trust in God. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.